Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Maria Angela A. Abangan mula sa Baitang 9 Catlea. Ngayong araw ay iuulat ko sa inyo ang ika-6 na kabanata ng No Limitang Here na pinamagatang si Kapitan Tiago at ang karagdagang impormasyon at kaugnayan ng pangyayari sa tunay na buhay ng mga Pilipino at ng ating pangbansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Si Kapitan Tiago, mas bata tignan kaysa sa kanyang edad, pandak at may kutis na kayumanggi. Mataba siya dahil biyaya ng langit, gayon pa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit para sa kanyang kaaway, ang kanyang katabaan ay dahil sa pagsasamantala sa mga dukha. Maitim na buhok, may matang hindi masinagan ng emosyon, maliit at bilugan ng ulo, katamtaman ang hugis ng ilong. Masasabing gwapo siya kung hindi ngingiti at makikita ang sungki-sungking ngipin dahil sa pananabako at pangangityo na laging nakabukol sa kanyang panga. Tinitingala si Kapitan Tiago dahil isa siya sa pinakamayamang mangangalakal sa Binondo. Marami siyang lupain at ari-arian sa iba't ibang lugar na tinataasan niya ng renta taon-taon. Kasosyo niya ang inchik sa pagnenegosyo ng opium at kumakita sila rito ng limpak-limpak na salapi. May konsesyon siya sa pagkain ng mga preso at may kontrata sa kabayo sa iba't ibang kumpanya. Naniniwala siyang naipanalangin siya ng kanyang mga salapi sa pagpamisa ng pari. Mabayaran ang mga dukha para siya ipagrosaryo. Sa tirahan ni Kapitan Tiago ay makikita ang isang magandang kapilya na puno ng mga santo't santa. Hindi siya nagpapahuli kung abuloy na panrelihiyon ang usapan. Sa taunang parangal sa Birhen ng Antipolo, si Kapitan Tiago ang karaniwang gumagasta ng malaki para balikatin ang halaga ng 2 misa. Kasundo niya ang opisyal ng pamahalaan at masunurin siya sa batas. Nagre-regalo siya ng hamon, baboy, pabo, prutas mula sa China. Lagi siyang may handang orkestra na bumabati at humaharana sa kaarawan ng Kapitan General, Alkade at mga piskal. Ipinapalagay ni Kapitan Tiago na hindi siya Pilipino, na siya ay napapabilang sa mga Kastila. Nangunguna siya sa pamimintas ng mga katutubo. Nag-iisang anak si Kapitan Tiago ng isang mag-aasukal. Mayamang maituturing ang mga magulang nito, ngunit ganid na ayaw gastahin ang pera sa pag-aaral ng mga anak. Napilitan itong mamasukan sa isang Dominikong pari noong siya ay musmus pa lamang. Umalis si Kapitan Tiago sa simbahan nang mamatay ang Dominikong pari. Sa kanyang pagbibinata ay hinarip niya ang pagiging mananalakal. Nakilala at kalaunay pinakasalan niya ang isang magandang babae na taga Santa Cruz na si Pia Alba. Nagtulungan ang dalawa upang paunlarin ang kanilang kabuhayan. Isang malungkot na pangyayari sa 6 na taon nilang pagsasama ay hindi sila nagkaroon ng anak. Pinayuhan siya ni Padre Damaso na pumunta sa Obando upang sumayaw at humingi sa piyesta ni San Pascual Bailon. Dahil sa payo ay nagdalang tao si Doña Pia. Pero isang napakaselang paglilihi ang dinanas nito. Naging malungkutin siya at nawala ang dating matamis ng ngiti. Isang napakataas na lagnat ang dumapo dito na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Naiwan niya ang isang magandang sanggol na babae. Pinangalanan niya itong Maria Clara bilang pasasalamat kay Nuestra P. Señora de Salambao at Santa Clara. Naging ninong ni Maria Clara si Padre Damaso dahil ito ay kaibigan at tagapagpayo ng mag-asawa. Lumaki si Maria Clara sa pangangalaga ni Tia Isabel. Nanirahan ito sa San Diego dahil tuwang-tuwa sa kanya si Padre Damaso. Si Maria Clara ay mayroong malalaki at maitim na mga mata, mahabang pilik mata, mamula-mulang kulot na buhok at matangos na ilong, maninipis na labi at makinis at maputing balat. Giliw na giliw maging ang mga pare sa kanya. Laging binibihisan si Maria Clara ng puting-puting damit at inaadornohan ng mga sariwang halaman tuwing prosesyon. Nang siya ay nagdadalaga, ipinasok sa kumbento ng Santa Catalina si Maria Clara upang matutunan ang isang istriktong pag-aaral kung paano maging relihiyosa. Malungkot siyang nagpaalam kay Padre Damaso at Ibarra na siyang kaibigan niya mula pagkabata. 7 taon itong namalagi sa kumbento kung saan paminsan-minsan lamang maaaring makausap ang mga tagalabas sa pamamagitan ng siwang ng rehas ng bakal.
Nang pumasok sa Beaterio si Maria Clara ay siya namang pag-alis ni Crisostomo Ibarra upang magpakadulubhasa ng pag-aaral sa Europa. Naging matapat sa isa't isa sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra kahit na nasa magkalayong lugar silang dalawa. Batid ng dalawang ama ang dalisay nilang pag-iibigan kaya nabuo ang plano na ipakasal sila pagkatapos ng paglalakbay ni Crisostomo. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga karagdagang impormasyon ng Kabanata 6. Inilalarawan dito ni Rizal ang isa niyang tauhan na si Kapitan Tiago. Nasa totoong buhay ay si Hilario Sonico ng San Nicolas. Hindi binanggit sa libro ni Zaid kung anong tiyak na lalawigan ang sumasaklaw sa bayang ito. Ngunit isinasaad sa aklat na ang mga tauhang nilikha ni Rizal ay may katumbas na nilikha sa totoong buhay. Kaya't hindi lamang ang mga tauhan ang tunay na narito, kundi pati na rin ang mga pangyayaring naganap sa kapanahunan ni Rizal. Sa kabanatang binasa ay tinuligsa ni Rizal ang mga Indyong katulad ni Kapitan Tiago na tinatakwil ang sariling bayan ngunit tinatangkilik naman ang ugaling dayuhan. Ito ay ipinakita sa kabanata sa pagsasabing hindi itinuturing na Kapitan Tiago ang sarili na isang Indyo. Mapapansin na sa loob ng kanyang tahanan ay madarama at makikita ang nagaganap na diskriminasyon o hindi pagkakapantay-pantay ng mga Kastila at ng mga Indyo. Hindi pinapayagan ang mga Indyo na makihalubilo sa mga Kastila kahit na ang mga ito ay bisita sa bahay ng isang Indyo. Mababa pa rin ang pagtingin sa mga katutubong babae na nakapang-asawa ng Kastila. Ang pagsulpot ng class media ay bunga ng pag-unlad ng komersyo at ng agrikultura na kinahumalingan ng mga katutubong negosyante. Dito nagsimula ang mga lokal na elitista katulad ni Kapitan Tiago na nakaangat sa buhay. Ang mga lugar sa Binondo, Ermita, San Jose de Trozo o Quiapo ay siyang pinaninirahan ng mga elitistang Pilipino at Mestizo. Sa panahon ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre ay pinabuksan ang Suez Canal noong 1869. Bunga nito ay nakapasok din ang mga makabago at malayang kaisipan na nanggaling sa Europa. Ang paglalakbay mula Espanya patungong Pilipinas ay naging mabilis, kaya maraming Pilipino ang nakapunta sa iba't ibang bansa. Lumagsa rin dito ang pagdating ng maraming Kastila. Masisinag na rin ang panahon tinutukoy ni Jose Rizal sa kabanata ay iyong panahon ng unti-unting pagbabago ng ekonomiya ng ating bansa. History of Filipino ng T. Agoncillo, pahina 120 hanggang 121. Ang karagdagang impormasyon bahagi sa inulat ko ay mula sa masusing pag-aaral ni Aida M. Gimery, pahina 24, Karapatang Ari ng Amos Book, Inc. 2007. Tauhan, Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Padre Damaso, Kapitan Tiago, Pia Alba, Doña Victorina, Tia Isabel. Tagpuan, bahay ni Kapitan Tiago. Talasalitaan, Bugtong, Nag-iisa, Ganid, Sakim, Kapuspalad, Salat, Kawaksi, Katulong, Magsing-irog, Magkasintahan, Nagkubli, Nagtago, Tinutuligsa, Pinupuna, Tiwasay, Tahimik, Umaalipusta, Umaapi. Mahalagang pangyayari at simbolismo. Una, inilarawan ang buhay ni Kapitan Tiago at si Pia Alba na taga Santa Cruz na kanyang napangasawa. Pangalawa, napabilang ang mag-asawa sa mataas na antas ng lipunan dahil sa pagiging mayaman at mahusay magpalakad ng negosyo. Pangatlo, siya ay naninilbihan bilang gobernadorcillo. 4. Sa payo naman ni Padre Damaso na manata ang dalawa sa Obando at sumayaw sa kapistahan ng San Pascual Bailon at Santa Clara de Nuestra Señora de Salambao si Pia Alba at nabiyayaan ng isang babaeng anak. At dito na po magtatapos ang aking video. Maraming salamat po at sana ay may natutunan kayo.